Wow! Sasabihin mo, Lord! Woo! Grabe! Gusto ko to! I enjoy this place! I like this place! Sasabihin mo, tuwang-tuwa ka! Amen! Nakapasok na po ba kayo sa Malacanang? Hindi pa? Ay nako, hindi pa rin po ako nakapasok. But I'm sure na mas maganda doon ang room ko sa heaven na ginagawa ng Panginoon. And so the Lord Jesus Christ says, I will go there to prepare a place for you. Wow! God is preparing a place for you, Monsieur. But walang architect at engineer na kayang kopyahin ang ginagawang room ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. You might be living in a rented house today. And sino rito nangungupahan lang ang bahay? Brother, tapos na ang krisis pagdating sa langit. Sa langit, wala na kayong uupahan. Amen. Wala nang kakatok na bumbay dyan. Amen. We are free from all this pollution in our lives here on earth. And we will enjoy the dwelling place of the Lord that God is preparing for you. At ang sabi ng Panginoon doon, kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Wow! Muling babalik. The promise of God is that I shall return. I will come back for the second time. So that where I am, you will be with me, sabi ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon, dumumon din kayo. Wow! Panapanyan po natin ang Panginoon. You will be with God. I'm expecting that the second coming of Christ will usher us to the new heaven and to the new earth. I would like to announce to you this coming Sunday, huwag po kayong mawawala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Huwag ka munang mag-rapture. This coming Sunday, I will be showing you a documented film. At kapag nawala kayo, 1/4 of your life, na-miss nyo po. At sasabihin mo, sana ipanganak muli ako. At sana magulit niyo. I'm going to show you a film this coming Sunday on the reality of the 666. Pura niyo po ba yun? Diyan ako po. Okay, huwag niyo makawala. And on this coming Sunday, dalhin niyo na kung sino matatan. Ang gawin niyo po, Sabado pa lang, itali niyo na po. Ha? Kunyari yung asawa, yung kapatid, ang iyong pamangkin, ang iyong best friend, ang iyong kaibigan, ang iyong katext, itali mo na sila. Para pagdating ng Sunday, hatak-hatak na natin sila dito. I tell you what I'm about to show to you this coming Sunday is a revelation from God. And it is actually happening at this very moment sa ating mundong ito. This is a documented film about the reality of the Antichrist. Okay? Ganito po yan. Maiksi lang ang preaching. Kasi ang ating pong gagawin, manonood po tayo ng documentary, pagkatapos po niyan, ang preaching mga 15 minutes lang, tapos na po tayo. Because the movie is about an hour. Genesis. Wow. Saan ka nakakita, church, nanonood ng sine? Dito lang po yan. May libre sine is coming Sunday. Number 2, that I'd like to share with you. Kung siya ay babalik, ba't ang tagal? Amen. Ang dami nagtatanong, ang tagal ni Noong pa yan, pastor eh. Ang dami na nagtuturo sa amin. Noong pa yan, namatay na nga ang lahat ng tao na matatanda pa kaysa sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Amen? Ano pong ibig sabihin? Hindi na yata darating muli ang Panginoon eh. Look at what this scripture says in 2 Peter chapter 3 verse 4. Sabi po rito, kanilang sasabihin, nasaan ang katuparan ng pangako ng kanyang pagparito o yung second coming? Ito ay sapagkat natulog na, ang ibig pong sabihin ng natulog na, namatay na ang ating mga ninuno, ngunit ang lahat ay nanatili pa rin gayong simula pa ng paglalalang. Ano pong ibig sabihin? What Peter or other people at the time of Jesus Christ is saying, sabi nila, patay na matagal na kami nakaantay, marami na ngayon yumao, pero
next verse. 2 Peter chapter 3, verse 9 to 10. Ang katuparan ng pangako, yung second coming ni Lord Jesus Christ, ay hindi naantala ng Panginoon. Tulad ng inaakala ng iba. Siya ay mapagtiis sa atin, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ang ibig po sabihin ng verse na ito, ang Panginoon hindi pa siya bumabalik. Alam niyo kung bakit? Kasi He's patient with you. Sabi mo nga sa tabi mo, He's patient with you. Nagtitiis pa rin ang Panginoon sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi baka ikaw, hindi ka pa sure na kapag bumalik ang Panginoon, ligtas ka. He's patient with you. Sabi mo nga sa tabi mo, He's patient with you. Sabihin mo yan, inaantay ka ng Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon na pagbalik niya, mapahamak ka. Alam niyo po ang second coming of Christ? It is a blessed hope for those who believe in Christ. Pero it is a destruction for those who have not yet believed in Jesus Christ. Ulitin ko po Brad, baka nalangawin ka na. Pwede mo iba ba? Kay Genesis kasi. Alam niyo po, magpasalamat po kayo kay Japet. Kasi po ito po ginagawa ni Japet na nakaganon po siya na matagal. Yan po ang dahilan bakit tayo may YouTube. Amen. Si Japet po yan. Kaya pag binarinig ka nagsasalita, si Japet yun. Sabi nga po nung nag-text sa akin, Pastor, bakit po sa video mo meron sasabihin na, ang gulo-gulo yun. Ay, kung bakit pasensya na, cameraman namin yun. Sinasabay yung mga bata. Diba? He's patient with you. Alam mo, hindi ka pa kasi nag-aayos ng buhay mo. You know why God is patient? Kasi marami ka pa rin extra baggage sa Christian life mo na hanggang ngayon hindi mo binibitawan. Amen. He's patient with you. Probably, meron ka pang maling relasyon sa hindi mananampalataya. Young people, He's patient with you. Amen. May utang ka pang hindi binabayaran. Naku, pagkawan mo ang lahat. He's patient with you. Amen. Hanggang ngayon, hindi pa rin consistent ang devotional life mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagpe-pray. Hindi pa rin consistent ang prayer life mo. He's patient with you. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbibigay ng tithes and offering mo. He's patient with you. Amen. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinishare yung pag-ibig ng Diyos sa mga kapitbahay mo. He's patient with you. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin mabitawan yung mga weaknesses mo. He's patient with you. You know, that's the reason why the Lord is not yet coming. He's patient with you. Dahil ba ang Panginoon, hindi niya tinutupad ang pangako niya na babalik sa muli, kaya wala pa rin siya ngayon. No. He's not yet here, He's not yet coming because He's patient with us. Hindi ka pa rin committed sa Panginoon. Hindi ka pa rin sold out. Hindi ka pa rin handang mamatay para sa Panginoon. You know, while going here, the Lord spoke to me. Listen to this. I don't know why the Lord spoke it to me. Sabi ng Panginoon sa'yo, nagkaroon ako ng isang wisdom kay Lord. Sabi ng Panginoon sa'yo, sabihin mo nga sa mga kapatid mo, Pastor Adam, sabihin mo ito sa mga kapatid mo. I would rather see you die in serving me than see you die doing nothing. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Mas gusto ng Panginoon nakita ka niyang mamatay na naglilingkod sa Kanya. Kaysa mamamatay ka na wala kang ginagawa. This is the reality. The Lord is patient with us. That's the reason why the Lord is not yet coming. Kasi hindi pa napipreach ang salita ng Panginoon. Kasi hindi pa tayo nag-share ng gospel. We are too busy doing things in our lives. Look at what verse 10 says. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Meron pa magnanakaw nagsabi, Brother Georgie, nanakawin ko kayo at 10 o'clock in the evening. I will be there. Please wait for me. Meron pa magnanakaw nagsabi, please wait for me. Wala, di ba? That is the reason why the Lord Jesus Christ said in verse 10. Sabi niya, ang pagdating ng Panginoon parang isang magnanakaw. Walang announcement. Walang
Diyan. Hindi mo pupunta pala, eto na ako, magnanakaw na ako. Oh, shit! Yung iPad mo, nalangawin ko na. Ina-announce ba yun? Hindi. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad na magnanakaw sa gabi. Sa araw na iyon ay kalangitan ay mapaparang na may malakas na ugong. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo sa sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Look at what the Lord, the second coming of the Lord Jesus Christ, pagdating po ng Panginoon for the second time, hindi po yung rapture. Now, this coming Sunday, yung 15 minutes na preaching, pakitignan nga po yung mga bata, sinasaway yata. Okay. May I ask someone to look for the kids? Sila po ay sinasaway ng ating mga ano. Sige po, balik na po tayo dito. Alam niyo po, meron po ako nakitang magandang kotse tumaan sa retail. Sabi ko, grabe. BMW. Wow. Ganda, no? Yung latest na BMW. Dumaan po sa retail. Ako, sabi ko, ingat ka, baka masagi ka. Kasi matindi po sa retail. Lahat po ng tao dyan, mayor. Wala pong vice mayor dyan. No? Kung saan nila gustong i-park, naka-park. Kahit, alam niyo po, lahat ng mga magagarang bagay na meron ka. Lahat ng magagandang bagay na meron ka. Lahat po yan, susunugin ng Panginoon. Amen. Yung mga certificate, yung mga awards, yung mga medalya, yung mga pera, yung mga salapi, yung mga opani. Lahat po yan, susunugin pagdating ng Panginoon. Lahat ng meron ka. Lahat ng bagay na nilikha, lahat ng bagay na binibili, lahat ng bagay na pinagtrabahuan, lahat po yan susunugin. Balik-balik po yan. Pagbalik ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Panginoon, huwag kang mag-impok ng yaman dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, may magnanakaw at may kalawang. At hindi lang yun, pagbalik ng Panginoon, susunugin din niya. And that is the reality. Look at this verse. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa na naroon ay mapupugnaw. Alam niyo, minsan English na nga, sabi ko, dapat English na lang ginamit ko. Ano ba ibig sabihin na mapupugnaw? Kapsa, ano ibig sabihin nun? Ano ba yun? Ano ibig sabihin na mapupugnaw? Ginagamit ko, hindi naman natin ginagamit yan eh. Amen. Tanungin natin yung taga-master ng Louis. Ano ba ibig sabihin na mapupugnaw? Ate, sorry. Matutunaw. Ano po totoo niya? Amen. Matutunaw. All those cherished possessions that you have, everything will be burned in fire. Kailan siya muling babalik? Yan yung third point. Chinelas mo ito. Kung pa ang tagal, Pastor, kailan pa siya muling babalik? Look at what this verse, no? Ito tayo. Sabi ko rito, sa Matthew chapter 24, patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Amen. Kaya nga po, pag may nagsabi sa inyo, na okay, bukas isang lalo natin lahat ng gamit, huwag na kayo magtinda ng shake, Pastor George, Brother Georgie. Yeah? Huwag na lang, ibenta na natin, lahat ng ating kayamanan, ibenta na kasi sa May 17, darating na ang Panginoon. Alas 10 ng gabi. Kaya tayo po'y magkatipon-tipon dito sa Glorieta. At hintayin natin ang pagbabalik. Alam niyo po ba na ginawa na po yun ng isang malaking Christian church dito sa ang tawag po doon sa fellowship na yun pinagpapastoran po ni Pastor Tom Hines. Kilala niyo po ba yung sikat na actor, na young actor at the time, si Bernard Bonin ba yun? Junior? Tama ba ako? JC Bonin, na isang mga manggagawa sa lugar na yun. Alam niyo po, ginawa nila, binenta na nila lahat, nagkatipon-tipon, lahat po sila nakasuot ng puti. Inaantay nila kung babalik ng Panginoon. Kaya po na-dissolve yung gawain na yun, dahil hindi tumating ang Panginoon. Probably, ang sabi na lang na late.
Na-traffic siguro si Lord. Hindi ko alam. I may be kidding, but that's the reality. Naglagay sila ng date, naglagay sila ng oras, but the Lord did not show up. Kaya nga po, huwag kayong maniniwala kay Pastor Ali. Pag ito po, nangakuha ko, bukas darating ang Panginoon, ha? Huwag na huwag kayong mating dito. Because the Lord, no one knows the exact time when the Lord will come again. Sabi po rito, patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kundi tanging ang aking Ama lamang. Verse 37. Ngunit katulad ng mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng Diyos. Ano bang panahon ni Noe? Ano bang nangyayari sa panahon ni Noe? Verse 38. Ito ay sapagkat katulad sa mga araw bago ang baha, sila ay kumakain sa tinuno, sa busog ka. Mga lagi kinakainan po yan, ng mga kabataan natin. Sila ay nag-aasawa. Ako, huwag ka na mag-asawa, nakaubran. Swerte mo po, magpakasal ka na. Sila ay nag-aasawa at pinagkakasundo sa pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Verse 39, hindi nila ito nalaman hanggang sa dumating ang baha at kinuha silang lahat. Gayon nga ang pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, dalawa ang nasa bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babae ang nagigiling sa gilingan at ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Alam niyo po ibig sabihin nito? Rapture. Ha? Naglalakad kayo, pare, pare.